Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Corazon Reyes. Sabi niya, hindi naman natin alam kung ano ang totoo kasi binasa nyo lang sa song. May nagsabi na song daw yan sa movie ni Pau at Nadine kasi parang love story daw yun. Pag nag-promo na sila doon natin malalaman kung ano ang trato ni Pau kay Nadine. Sana maintindihan ng Kim Paulandia si Pau kasi pag si Kimi may solo project, ganun din pag iba katambal niya. Baka mainis din ng Kim Pao fans. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Corazon Reyes. Meron pong nagsasabi at meron din akong nabasa na baka daw timso nga po yun ng series ni Paulo at Nadine Lustre. Pero malalaman din natin kung totoo po yan pag nag-promote na nga sila ng kanilang project. And about naman po sa trato ni Paulo kay Nadine Lustre, hindi ko pa man po nakikita mga kakimpaw, pero wala po ako nakikitang mali siya doon. Ang nakikita ko mga kakimpaw ay turingan po ng magkapatid. Knowing Nadine Lustre, mas bata yan kay Paula Avellino mga kakimpaw, kaya parang kuya-kuya Paulo ang turing niya po kay Paulo mga kakimpaw. Kaya sana wag nating bigyan ng mali siya yung mga ganyang pangyayari. Kasi ako, wala talaga akong makitang mali siya mga kakimpaw. Only for work lamang. Be positive na lang tayo, okay? Kahit na may sweet sin sila dyan, wala talaga akong nararamdaman po na mali siya. Kaya sana kayo din mga kakimpaw, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Corazon Reyes. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Nenita. Sabi niya, Kim Paulandia, panatag tayo. Hindi kailanman mawawala ang Kim Pao dahil sa totoong buhay sila na. Ang power couple kahit mag-boom pa ang movie ni Paulo at Nadine, hanggang doon na lang. Hindi na makipagtambal pa ulit si Paulo sa kahit sinong artista dyan na naghintay. Sinabi ko sa inyo, iba ang Kim Pao. On cam at likod ng camera sila ay mag-couple na. Baka next year magulat na lang tayo na schedule na ang church wedding nila. Not this time, dahil marami pa silang dapat tapusin na mga contract. Yung movie na Nadine at Paulo, tinapos lang yan ni Paulo para wala na siyang commitment pa. Panatag kayo Kim Paulandia. Engaged na si Paulo at Kim kaya hindi na mahihiya pa si Kim na magpahalik si kay Paulo ng totoo at galawang mag-asawa na sila kasi engaged na sila. Hintayin nyo ang pasabog ng Kim Pao next year. Baka malunod tayo sa kasiyahan. Magpiesta ang buong Kim Paulandia. Dead mayo nyo yung channel sa DTT na sinisiraan palagi ang Kim Pao. Bashers na rin sila dahil hindi nila kinakuha ang gusto nila. Sino ba sila? Anong akala nila sa Kim Pao robot? Kontrole nila? Respeto naman. Maraming salamat po sa komento, Ginang Nenita. And yung comment nyo, talagang pinanood nyo po yung video ko bago kayo nag-comment. Mayroon kasing ibang nagbabase lang sa thumbnail, tapos ayun, magko-comment na sila, no? So yes, galing po daw yon na sa DTT yung balitang yon na pag nag-boom daw itong tambalan ni Nadine at Paulo, mabubura daw ang Kim Pao. Grabe naman yung mabubura, no? Talagang andun po yung pagnanais na bumagsak si Kim and Paulo pero hindi po yan mangyayari mga kakimpaw. Manalig lang tayo at sumuporta lagi sa mga project nila. Okay, hindi po yan mangyayari. So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan na ang tungkol nga dito sa cut-off ngayong gabi mga kakimpaw. Na-cut-off na pala kasi inire-record ko to 7:04 PM na. So 7 PM cut-off na pala itong butuhan para po yan sa TBPH Netizens Choice
Poll 2026 Primetime Queen of All Time. Sana po ay nakaboto kayo mga kakimpaw. Although, si Chinita Princess naman ang pinakamataas dito na boto, 315,300 votes. Yung kay Judy Ann Santos naman ay 149,400 votes. Kay Catherine Bernardo, 23,400 votes. So, mas mataas yung nakuhang boto ni Chinita Princess. Kaya ngayon pa lang, congratulations Kim Chu. Dahil ang lamang niya po ay halos kalahati dito kay Judy Ann Santos. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga po dito sa Instagram story ni Tonette. No? So nakita natin doon na ang daming food mga kakimpaw, parang nasa isang fine dining restaurant sila dito sa France. So meron na naman tayong nasagap na balita tungkol dyan. Sabi nga dito, walang nabanggit na pangalan sa thank you. Si Derek because may feeling din ako na Kim Pao ang nanlibre. So yan din po yung napansin ko kanina. Bakit wala po siyang tinag dito mga kakimpaw? Na kung baga pinapasalamatan niya kundi thank you lamang. Alam naman natin kung sino po ang mahilig dito, 'di ba? Sa mga fine dining na katulad nito. Walang iba kundi si Kim and si Paolo. Sabi nga dito sa comment, alam na kanino ang thank you. Kim Pao lang mahilig sa fine dining na ganyan at mahilig silang manglibre. Alam na this, kaya na din naman itong IG magkaiba. So ito po yung IG ni Nadine Lustre, magkaiba talaga mga ka-Kim Pao. Kaya iba po yung ganap ni Nadine with boyfriend niya at iba po yung ganap ni Paulo kasama po itong si Ma'am Tonette. Kaya kampante at panatag lang tayo mga kakimpaw dahil si Kim and Paolo nasa gedli-gedli lang at nanglilibre sa fine dining. Kaya hayaan na muna natin mga kakimpaw kung nananahimik si Kim and si Paolo Avellino dahil alam natin na talaga namang gumagawa po sila ng memory dito. And also, pansinin niyo po mga kakimpaw yung wine. Di ba may nagsasalin po ng wine dyan? Tapos meron pong konting ulo na nakalabas na parang si Paula Avellino. Yung may buhok po na nakasilip, kaso kinat po niya mga kakimpaw. Si Kim and Paul Abilino lang naman po talaga mga kakimpaw yung mahilig pong manlibre, 'di ba? And syempre, napaka-generous talaga nila. Kaya kung wala silang paramdam ngayon, unawain at intindihin na lang natin kasi syempre, kailangan pong ihiwalay ni Kim and Paolo yung personal nilang buhay sa tinatrabaho po ni Paolo na project with Nadine Lustre na kung saan huwag nating masyadong personalin. Okay, huwag tayong magselos, huwag nating bigyan ng mali siya dahil ang turingan lang ni Nadine Lustre at Paulo ay magkapatid. Hanggang dun lang yun. Okay, walang mali siya yun mga kakimpaw. Ako na po ang nagsasabi. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.